Puts, what can you say about the Potato Corner franchising issue? Okay, anong advice mo sa mga gusto magsimula ng business? Ano mga kailangan ihanda maliban sa kaperahan? Ang kwento ng Potato Corner, it is the love story of business. First phase namin, rejected. Hindi kami First video sa YouTube 2026. So hello mga kaitis! Meron tayong makausap isa sa mga founders ng Potato Corner. Also the founder of Tokyo Tempura. So samahan nyo ako, papunta tayong Rockwell. Doon kami magtatagpo. Mr. George Winicky. Ang luma ng transition. Ano yung mga nagawa mo na very remarkable sa business? I'm proud to be one of the co-founder of Potato Corner. Kung ginawa lang siya ng ordinaryong mga tao, nag-umpisa lang yan sa isang idea. Pare-pareho kaming nangangarap na magandang buhay. Nagtyaga, nagsama-sama palakihin, gawin, okay? Hanggang naging brand na siya. I think that's one of the legacy na pwede namin iiwan sa industriya ng pagninegosyo. Imagine that. Kasi each generation, alam yung kwento ng Potato Corner. Walang alam hindi nila. nakatikim yan. Oo. Wala siya, tinatawag mo, wala siyang generation gap. Okay? Lahat po ng founder dyan, yan ang mga bida lahat yan. Sorry, ilan po kayo? 4 po kami, 4. Tapos ngayon, how many stores na ba si ano? Marami na siya eh. Wala na. 1,000? Hindi na kasi ako involved kasi nabili na yan ni Shakey's eh. Oo. You know, I am just in the beginning. Okay. For me, the best is the beginning kasi doon yung struggle, doon yung kwento talaga. R&D, formulation, timpla. Formulation, costing, how to cook it, anong equipment, saan kukuha ng gagawa ng karito, ng cart, everything. Even yung mga taong tumulong sa amin. Diba? Ang father-in-law ko, ang laking binigay na tulong yon kasi siya yung nag-direct sa amin kung saan kukuha ng french fries. Kasi yung father-in-law ko, nagtatrabaho sa Central Bank. Siya yung in charge ng mga nag-i-import dito. So imagine. And during that time, alam mo, hindi kami makabili kasi lahat ng pumapasok na frozen french fries dito are for the fast food chain. First phase namin, rejected. Hindi kami inalaw dahil bawal ang mag-frying. Pero again, sino ang tumulong? Father-in-law ko, si Johnny Bautista. Sumulat lang siya kasi kaibigan niya si Miss Tessie Coson. We started in 1991, October. Ano yan eh, ang kwento ng Potato Corner, it is the love story of business. Love story of business yan. Siyempre, may love. May ganun pala? Oh, may ganun. May love, okay? May tampuhan, may misunderstanding. So, in the beginning talaga, lahat naman yung 4 na yan, hindi pwedeng magkulang yan. Kasi isa doon sa 4, hindi magiging Potato Corner yan. 4 na haligi? 4 na haligi. Ulitin ko rin. Very consistent naman ako sa kwento ko eh. You know, yung konsepto nanggaling sa akin, hindi naman siya ma-materialize without the determination and motivation ni late Danny Bermejo. Okay. Late Danny Bermejo, hindi, maganda yan, gawin natin yan. Okay? Hindi rin naman yung konsepto, yung determination, mawawala yun kung wala yung tulong na binigay rin ni Mr. Montelibano nung isa. Ni Ricky. Okay? Yung isa naman, okay, hindi magme-materialize yung tulong, yung experience na binigay niya sa amin, at saka yung determination kung wala naman yung operational know-how ni Jomag. Jomag Saysay, yun ang nickname niya. Yes, Jomag, yes. oh. So lahat yan has contributed in making that idea into reality. And lahat naman kami is all dreaming of having a good life. And Potato Corner gave us that good life. Yun. At saka marami natulungan. Marami siya natulungan. Marami kami mga franchisees na nagsaumpisa. Meron rin kami mga empleyado dati na nagstay with us. So, yun talagang kwento doon. Kaya lang, syempre, naibenta na yon, naghiwalay-hiwalay na kami, kanya-kanyang buhay na kami. So, ako meron na akong sarili ko, yung Tokyo Tempura. Sa inyo pala yung Tokyo Tempura? Oo, sa amin yun. Yung Akala ko sa pala mga sa mall. corner yung nakilala kayo. Pero meron ding Tokyo Tempura. Opo, oo. So yung Tokyo Tempura, akin yun. We created that in 2012. So noong 2012, biglang pumutok sa mga food parks. Ngayon, nasa mga malls. So
nakakadalawang box office hit na tayo. Parang ikaw na yung Lodi namin na mga nagsisimula pa lang sa industriya. Hindi. Well, malakas lang naman kasi ang imagination ko at creativity ko. Because I started naman my career sa isang malaking advertising agency. Nag-umpisa ako sa Macan, tapos nagpunta ako sa Lintas Law. So, yun din ang exposure ko. So, creativity. So, I always want to create something new. I'd like to innovate. Kasi, importante yun eh. Background sa like culinary or something? Wala, mahilig lang kami kumain, magluto. Yung asawa ko magaling magluto. So ngayon, hindi ka na magpapasok ng french fries sa Toki Tempura? Ay, hindi. Shrimp flavor na powder. Shrimp flavor na powder. Hindi na. Okay na ako dyan. I think my role as a potato man or french fries man has ended. Happy na ako sa beginning ng Potato Corner. The learnings, the experience. Ito kasi yung naging master's degree ko in entrepreneurship. Yeah. Oo. And again, sabi ko nga, I was just in the beginning. Alam mo, ang nagpalaki niyan sa international, si Mr. Magsaysay naman si Jomag. Kaya lang, lahat, as I said, lahat nag-contribute ng kanya-kanyang, kanya-kanyang toka to make it very successful. Matanda na tayo, 23 years old ako yung tinayo namin yan. I am now 58 years old. Masarap na lang ngayon mag-iwan ng isang legasiya na pwedeng iiwan mo sa mga kabataan. Kaya nga may Kalye Negosyo. Yung Kalye Negosyo, ito yung isang programa na nagbibigay ng libreng kaalaman sa pagninegosyo. And 13 years na namin ginagawa to. Kalahating taon to. Libre. Walang ilalabas. Paano po mag-enroll dyan? Well, normally nag-a-announce kami sa page ng Kalye Negosyo every January, every March. Tapos nilo-launch namin yan. Namimili po kami. Normally maraming nag-a-apply dyan, 500 to 1,000. Pero 40 lang ang pinipili namin. Yung tinitingnan namin, yung talagang determine na matuto magnegosyo at seryosong magnegosyo. Then aside from that, meron kaming niraran ngayon, yung Entrep Doctor. Meron kang mga questions na gusto mo masagot sa pagninegosyo, alam mo, walang bayad yan. And I've been doing this already, Entrep Doctor, for 2 years na. Yeah. 2 years na. Minsan, nagugulat ako, may mga walk-in sa opisina, tapos sabay-sabay sila. May iyakan, may discovery. But again, hindi ako nakaka-cure. At the end of the day, ang magko-cure, sarili mo. Pinapakita ko lang sa mga tao yung hindi nila nakikita. And more often times kasi, ang mga taong gusto boss, patingin nga. Patingin lang. Asan yan? Okay, ang ganda. Ang ganda. Ayan. Okay po. Ang ganda ng cue mo. Thank you, kuya. Namiss ko. Thank you. Sige po. Thank you po, kuya. Thank you. Anong flavor yun? Cheese at saka sour cream. Yung paborito mo. Gulat ako. Kahit saan ka talaga lumingon, no? Meron. Going back sa negosyo, doctor. Sa Entrep Doctor o Entrep Docs program namin, minsan kasi ang mga taong may struggle sa pagninegosyo, gusto lang nila ng may kausap. Gusto lang nila makita yung hindi nila nakikita. They want validation, they want an opinion outside of their circle. At saka libre to libre to. Libre to Ay, tandaan mo, ang Kalye Negosyo at saka Entrep Doctor, hindi kami nag-i-invest sa mga mentees namin. The moment we invest sa mga mentees namin, nako-compromise na yung purity ng action namin. Kasi pag ikaw, binigyan kita ng advice, ang gusto ko lang maging successful ka. Pero pag tayong dalawa nag-partner, iba na priority ko, pera na. Pero advocacy nyo na yan. 13 years na to. Oo. Anong nagpapa-fuel sa'yo para gawin niya? Pwede ka naman mag-chill-chill na lang, higa-higa na lang. Mag-gym na lang kaya? Matanda na tayo I think this is the point where you reach your spiritual maturity Hindi na to contest na sino magaling, kung sino nakaisip. Ito na yung level na gusto mo na mag-iwan ng isang bagay sa mundong iiwanan mo. Wala na contentment Hindi ka na bata na gusto mo, ikaw ang bida, mahanap ka what is next best thing in town. Wala na Yung trophy na yan, yung mga awards na yan, mga trophy na yan, hindi mo na madadala sa langit yan What is important, you change, you touch people's life. May mga friends din kasi ang small business na dumaan, nagpa-consult, nagpa-gabay. Tapos alam ko, and I can attest to that, na talagang libre and
yung may puso talaga na kind of advice. Eh, sana mas marami pa kayong matulungan. Eh. Oo, actually, yun ang New Year's resolution ko, mas marami pa eh. Kasi, alam mo, nag-iipon ako ng pondo sa langit. Gusto ko, maraming good things para maganda bahay ko doon. May swimming pool ako doon, Olympic size. So what can you say about the Potato Corner franchising issue? Okay, ganito na lang gawin natin. Turuan na lang natin sila how to secure na hindi maulit yon kung kanino man na brand, no? Kahit sino. Number one, pag kayo po ay nag-a-apply ng franchise in any brand at may lokasyon kayo, make sure lang po that you give your franchisor a letter of intent. I'm applying for a franchise at dito ko nilalagay sa lugar na to. Okay? Indicate the location. Okay? Number one. Okay? Then, pa-receive nyo po. Para may proof kayo na, sandali, ako na una dito. Number two, if you are already sure on that place, kayo po ang kumausap sa lessor or sa leasing para mailagay sa pangalan ninyo yung tinatawag na offer sheet. The moment sa lugar mo yun, sa'yo, that's already approved. Okay? Kaya lang, para lang sa mga kaalaman ng mga tao po. Okay? Ang pagkukuha kasi ng franchise is not a benefit. It is a privilege. May right po ang mga franchisor to choose their own franchisee. Para ka pa, ang tawag ko dyan, parang anak nila yan eh. Hindi nila ibibigay o pakakatiwala yung anak nila sa ibang tao kung sa tingin nila hindi maaalagaan. So, dalawa lang po. Letter of intent na naka-indicate yung pangalan ng mall or ng lugar doon para may proof kan sa'yo nang galing yon. Number two, nag-apply ka sa mall mismo, dapat nasa lagay ang pangalan mo. So, yun po ang aking advice doon. Okay, anong advice mo sa mga gusto magsimula ng business? Ano mga kailangan ihanda maliban sa kaperahan? Actually, ang palagi ko sinasabi yung tinatawag na malakas na entrepreneurial mindset eh. Malakas na entrepreneurial mindset. Oo. Ano ba yung entrepreneurial mindset na yan? It is the mental state of a person. Oo. Kasi ito yung pinaka-foundation ng umpisa ng journey mo. Okay, empower. Sabi ko nga, mental state of the person to succeed, to get out of poverty, to achieve her dream. Kasi kung titingnan mo, lahat na naging successful in the past, malakas yung mental state nila to win. Whether may mga challenges silang naharap along the way, hindi sila gumigive up. Kung may mga shortfalls sila, resilient sila. May mga negosyante dyan in the past naman, gusto magnegosyo pero mahina naman yung entrepreneurial mindset nila. Konting challenge lang, they quit or na-traumatized na. Okay? Hindi po madali maging isang negosyante. Mahirap po. Siguro, yung iba nakikita lang yung success. Pero yung pinakalikod, yung struggle, the challenges, yung iyak, okay? Dugot pawis. Dugot pawis, andun. Marami na pong magagaling na negosyante. Pero kung titingnan nyo ang mga kwento nila, lahat sila, they have encountered all the challenges. Ang sikreto nila, yung puso nila. Yung puso nila at saka yung tinatawag na entrepreneurial mindset, which is the mental state of the person. They want to succeed, they want to live in a good life, kaya naging successful sila. So ngayon, kung hindi ka sigurado at half-baked ka lang, huwag ka munang magnegosyo. Silip-silip ka muna. Look for inspiration. Diba? And then of course, pray to God. Okay? Discernment. Discernment is very important. Okay? So yun yung tip ko sa inyo. Of course, pag nabuo mo na yung malakas na mental state mo to succeed, determine ka na whatever challenges, here comes yung tinatawag kong innovation. Dapat malakas yung innovation mindset mo. You are open to new things. Tandaan nyo always remember, okay, yung mga past victories o past successful concept, hindi na siya minsan applicable sa present. So, kailangan open ka for renewal, open ka for revision, open ka for pivot, open ka for new things. Kasi may nakikita ako, gusto malakas ang entrepreneurial mindset nila, pero luma yung produkto nila. Oo. Pero yung makikita mo ngayon, yung mga bata, drizzled chicken, di ba?
Batang-bata, 24 years old, driven yung babae. Ang ganda ng mga konsepto. Iba-ibang manok, iba-ibang ganito. So who would think? Daming sauce. Maraming sauce, di ba? At saka, at the same time, macaroni pwede pala sa chicken, di ba? So again, nag-boom siya. Same thing with Panadero, P-Donuts, Ate Rica, yung Ate Rica, Baksilog. Baksilog. Mga yan, mga ano. So, si Captain Calamares, di ba? Ay, Si panalo. Cholo. Sobrang sarap ng food nila. 3 years ago lang si Cholo. Isang maliit na tindahan. Ngayon, 3 years from now, malaki na si Cholo. Daming branches. Oh, maraming branches. And these are the people who I have touched the hearts. Galing. Dami. Hmm. Pag nag-collect-collect kaya sila, tapos hinga natin ng piso, baka yumaman ka. Hindi naman. Ika nga, sabi ko, sila yung passport ko sa langit. Thank you, thank you. Doy, welcome.